Pagka-uwi ay naikwento ko ito sa tita ko. Pinagalitan pa kami kung bakit hindi na lamang kami sa pampasaherong kalsada dumaan. Kaso mas mabilis lang talaga dun sa likod, Sir Seth. Hindi ko na rin nabanggit sa tiyahin ko na baka buntis ako. Umuwi na lamang ako sa bahay pagkatapos nun. Magkatabi lang naman ang bahay namin. Alam mo, Sir Seth, mag-aapunan pa sana ako nun. Sabi ng tita ko ay may ulam daw na babalikan ko na lang sa kanila. Ang nasa isip ko noon ay magbibihis lamang ako tapos magsasaing na. Pero pagkatapos kong magbihis at tumiga lang saglit, parang napakabigat na ng katawan ko. Yung hindi ka na makabangon. Hindi ko na nga napatay yung ibang ilaw noon, Sir Seth. Tapos ayun na, bumagsak na ako. Maya-maya pa, nakaramdam na ako na may humahatak sa akin at boses ito ng sumisigaw. Pero noong mga panahon na yun ay naninigas pa rin ako at hindi makagalaw. Pero nararamdaman ko na niyuyugog ako. Una, boses lamang ng babae. Pero alam kong boses ng tiyahin ko yon. Hanggang sa nakarinig na ako ulit ng sigawan ng ibang mga lalaki pagkatapos. Nagkalabugan sa loob ng bahay. Narinig ko na may mga nahulog na kaldero sa kusina. Siguro, mga 3 minuto pa bago ako nakadilat. Nakita ko si tita na nagtatanong kung okay lamang ba ako. Pagbangon ko, yung likod ko mula bewang hanggang puson. Sobrang sakit. Tapos para akong nadudumi na ano. Pilit akong pinaupo ni tita at inaapoy na rin ako ng lagnat. Pinainom ako ng tubig at ng gamot. Ramdam ko din ang init ng katawan ko na kahit na sobrang lamig ng hangin na dumadaan sa bintana naming bukas pero may rehas. Pero parang hindi dumidikit sa balat ko yon. Ayon kay tita, nanonood lamang daw siya ng TV. Yung TV nila, kaharap noon yung bintana na tanaw yung bahay namin, lalo na yung parting pinto ng kusina. Hindi ko nalak ang kusina noon kasi nga nakatulog ako kaagad. Tinatanaw-tanaw ako ni tita gawa ng inaalam niya kung kukunin ko na yung ulam o yung kaldero. Tapos, meron daw siyang nakitang aso na mahaba yung mga paa. Medyo may pagkamalaki umano yung ulo na weirdo yung paglalakad